Good morning, good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Muli po ang inyong kaibigan at kamanggagawa kay Kristo Jesus, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay bumabati sa inyo ng maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. So, ngayong umaga tayo po ay nasa isang mataas na gusali, nasa rooftop tayo ng isang 4th floor building dito po sa lugar po sa Barangay Bulhaw, sako po ng bayan ng Labo, Camarines Norte, sa pag-aari po ng aking kaibigan na si Romy Camuñas, na kung saan po ay tayo po ay tinangkilik sa lugar na ito at binigyan ng pagkakataon na tayo po ay makagamit ng kanilang area na nakita ko po na napakaganda pong gamitin para po sa isang ganitong programa. At napansin ko lang po medyo po malakas po yung ugong ng mga sasakyan. Kaya kung medyo naririnig po ninyo, ito po ay tabi po ng highway. Pero ganun pa man ay mas gusto ko po dito dahil po malamig yung lugar at hindi na po natin kailangan pa ng ilaw, maliwanag po. At bukod po sa roon ay talagang feel na feel ko po yung presence ni Lord. At ako po ay excited na mag-preach sa pamamagitan po ng atin pong programang ito. So, batiin po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay dyan po sa iba't ibang lugar sa California. So, sa San Jose, si Sheila po ay isa po sa ating masugid na taga-subaybay sa programa po ng Bread of Life. At ang iba pa po nating mga kaibigan dyan sa San Bruno, sa lugar po ng Daly City, San Francisco, sa Hayward, Fresno, Sacramento, Oakland, o saan mang lugar kayo dyan sa California o sa iba-iba pang lugar ng Amerika. Kung kayo po ay magbubukas at makakapakinig sa programang ito, maalab na pagbati po ang aking ipinaabot sa ngalan po ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. At sa ating mga tagapakinig din po, dyan po sa New Zealand, sa Canada, dyan po sa Cyprus, sa Australia, meron na rin po sa Italy at sa Singapore, mga tagapakinig po natin dyan sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa iba't iba pang mga lugar. Meron din po tayo dyan sa Spain, sa Madrid at sa iba pang mga bansa. Sa Saudi Arabia po, meron din po tayong tagapakinig at taga-subaybay dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon, saan man kayong lugar dyan sa Saudi, sa Middle East. Mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. Hindi ko po masabi ang eksaktong oras sa inyo, pero ako po'y nagagalak. Dito po ay mag-aalas 6 po, eksaktong alas 6. At ngayon po ay araw ng Martes, kung di ako nagkamali, ay pitsa 4 po ng buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. At sa umagang ito ay tayo rin ay magpaabot ng pagbati sa atin pong mga taga-subaybay, higit sa lahat po sa ating mga kaibigan at mga kapatiran at mga kamanggagawa sa iba't ibang lugar ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hallelujah! Sa mga kaibigan natin sa Shalom Catholic Charismatic sa pangunguna ng isang butihing pari na talaga pong mayroon pong born again experience at talagang spirit-filled, sa Reverend Father Archie Giriba. Ang mga taga-Shalom, saan man kayong lugar naroon, sa Baguio, dyan po sa Calabarzon area, mapagpalang umaga po ang pagbati ng inyong kaibigan at kamanggagawa at co-preacher na si Evangelist Rodrigo Bacos. At sa atin pong mga taga-pakinig din po sa iba't ibang church po, dyan po sa Calabarzon area, sa Jesus the Word of Salvation, sa Jesus the Rock of Salvation, sa mga kamanggagawa po natin dyan. At ganoon din po sa ating mga kaibigan dyan sa Jesus the Answer Church sa Parañaque, sa mga kaibigan po natin at mga kapatid dyan sa Carmona, Cavite, sa Hope Church. Bumabati ako na isang mapagpalang umaga.
At ganun din po sa iba pang mga tagapakinig po natin sa Pangasinan, sa Binalunan, sa lugar po ng Baguio City, sa ating mga kaibigan at mga kamanggagawa dyan. At ganun din po sa iba pang mga tagapakinig sa iba't ibang lugar dyan sa North Luzon. Bumabati rin po tayo sa ating mga kaibigan at mga kapatid dyan po sa dako ng Mindanao, sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at ganun din po sa General Santos City, Sarangani Province, at sa lugar po ng Sultan Kudarat, sa Mamali, sa Lambayong, sa Quirino, President Quirino, sa Isulan, at ganun din po sa mga taga Cotabato at sa iba't iba pang dako ng Kamindanawan, diyan po sa Surigao, sa Dinagat Island, sa ating mga kaibigan diyan sa Butuan City, sa Kumbal, at sa marami pang lugar ng Mindanao. Kung kayo ay nakakabukas ng programang ito at makakasama namin sa amin pong pagsasalo-salo sa tinapay ng buhay, tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. At gayon din po, batiin po natin ang ating mga tagapakinig sa Kabisayaan, diyan po sa Tunga Leyte, sila Sister Rowena Hikes, Pastor Jax, at sa lugar naman po ng Ormoc, diyan po sa Leyte. Pagpalain kayo ng Panginoon at tunay na tayo po ay magalak sapagkat patuloy na nagkakaroon tayo ng ganitong programa na umaabot sa marami nating mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid na talagang gutom sa salita ng Diyos. At ngayong umaga, gusto ko pong patuloy tayong tumalakay sa ating paksa na nasimulan po natin nung nakarang araw, ang taong nakipag-isa kay Kristo, na ang kahulugan po nito ay yung tao po na tumanggap, yung tao po na born again, nagkaroon ng tinatawag na born again experience, na nabago ang kanyang puso, nabago ang kanyang espiritu. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa topic na ito tungkol sa pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. At kahapon ay tinalakay natin ang patungkol sa tao na nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo, na kung saan ito ho kasing bagong buhay kay Kristo ay pinakamahalagang requirements sa pagpasok sa bagong langit at bagong lupa, sapagkat paano tayo maging karapat-dapat sa bagong langit at bagong lupa kung hindi bago ang buhay natin, hindi tayo nababagay doon. Nababagay lang tayo sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon kung tayo po ay mayroong bagong buhay. At yung bagong buhay na yon ay mararanasan natin kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. At sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:17 na pinaka-key verse natin, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen po. Amen. Hallelujah. So, yung bagong nilalang na nakipag-isa kay Kristo, nababago na ang kanyang buhay. Ano-ano po ang mga nababago sa kanya? Ang kanyang mga karakter o pag-uugali. At kahapon ay pinag-aralan natin, tinalakay ko po sa aking pangangaral na kung magagalit man, hindi na magkikimkim ng galit. Hindi na siya gagawa ng mga bagay na makapagpipigati sa banal na espiritu. Hindi na siya, kung dati siyang mahilig mambulyaw, manigaw ng tao, sabi diyan, hindi ka na mambubulyaw. At kung ikaw'y magsasalita, dapat angkop na sa pagkakataon. At sabi doon, dapat hindi na rin naninirahan ang galit, puot, sama ng loob. Nagpatawad si Kristo sa atin, kaya magpatawad din sa ating mga kapatid. So, ibig sabihin, pag ikaw'y mayroong bagong buhay kay Kristo, pati ugali mo, karakter mo, pagkatao mo, attitude mo, mababago po yan. Amen. Amen. So ngayon po, magpapatuloy po tayo. Ang pag-uusapan natin ay ang pagkakaroon ng bagong pananampalataya. Bagong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos na buhay. So, sa Biblia po ay itinuturo
na meron pong tinatawag na patay na pananampalataya. Ang tao po kasi kapag ka po wala pa kay Kristo, may pananampalataya po yan. Kaya lang po, wala pang kabuhay-buhay. Patay na pananampalataya. May pananampalataya pero patay. So, pag-aralan po natin ito, patungkol po sa pananampalataya, simulan po nating basahin ang Aklat ng Santiago, Kabanatang 2. Simulan po natin, mga kapatid, kung nandyan na po kayo, talatang 17. Okay po, hanggang po sa mga sumunod na talata, hanggang verse 20. Sabi po dito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumampalataya rin at nanginginig pa. Hallelujah. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, tunay po na sa umagang ito, kami po ay malugod na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo na mayroon po kaming magandang lugar na nagagamit ngayon para po sa aming live streaming. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, na ang iyong salita ay aming malayang mapag-aaralan, mapapakinggan. Patubayan po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aking mga tagapakinig. Bigyan mo ng bukas na puso, bukas na sisidlang espiritual para ang iyong mga salita na ipangaral ng iyong lingkod ay matanggap po nila ng maayos at ito ay magdulot ng kalakasan sa kanilang buhay pananampalataya. Lord, puspusin mo rin ang iyong lingkod ng iyong karunungan, ng iyong kapangyarihan, at ang bawat salitang lalabas sa aking labi ay maging pagpapala sa bawat tagapakinig. Samahan po ninyo kami sa amin pong pag-aaral patungkol sa pananampalataya. Ikaw lang ang maitaas at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 To God be the glory. Mga minamahal kong mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa pagkakaroon ng isang bagong pananampalataya. Bakit po bagong pananampalataya? Kasi pag mayroon kang bagong buhay kay Kristo, nagpapasimula po ang isang bagong pananampalataya. Ang tao po, pag wala pa kay Kristo, may pananampalataya siya, pero ang pananampalatayang ito hindi accepted ni Lord. Hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit po? Kasi pag wala ka pa kay Kristo, ikaw ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Kristo. Hindi ka gumagawa ng ayon sa iyong pananampalataya at hindi ka gumagawa na nakasalig sa pananampalataya o nakabatay sa pananampalataya ang iyong mga gawa. Ang sabi po sa Biblia, mayroon pong patay na pananampalataya. Ito po ay yung paniniwala ng isang tao, naniniwala siya sa Diyos, pero pagdating sa paggawa ng mga panuntunan at aral na ipinagagawa ng Panginoon, hindi niya nagagawa. Ay paano nga niyang magagawa kung wala pa siyang kaugnayan kay Kristo, wala siyang alam kay Kristo, wala siyang alam sa salita ng Diyos? Pero pag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Oh, naniniwala. Karamihan naman ng tao naniniwala eh. At dito po sa Biblia, kahit daw nga po mga demonyo naniniwala din nanampalataya din, nangangatog pa nga sila So, nang ibig sabihin, yung mga ganitong klase ng tao, ang level ng kanilang pananampalataya, pag wala pang bagong buhay kay Kristo, pag wala pa kay Kristo, ang level ng kanilang pananampalataya ay ka-level lang sila ng pananampalataya o paniniwala ng mga demonyo. Yun. Kahit mga demonyo po kasi, sabi sa ating binasa nananampalataya din So, mga iniibig ko mga kapatid,
Tayo na nakipag-isa kay Kristo ay nagpapasimula sa pananampalataya at dapat magpasimula sa isang bagong pananampalataya. So klaruhin po natin, ano po ba ang pananampalataya? Sa aklat po ng Hebreo ay nakasaad po ang isang mahalagang bahagi ng kasulatan na nagsasabi at tumatalakay patungkol po sa pananampalataya, na ang pananampalataya ay katibayan, katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita, subalit ito ay pinaniniwalaan nating totoo. Amen. So, tingnan po natin. Siguro yung iba ay napaka-elementary teaching naman sa buhay Kristiyano ang tinatalakay nitong evangelist na ito. Napakahalaga po nito mga kapatid. Sapagkat napakaraming akala nila nasa pananampalataya sila, yung pala ay ang kanilang pananampalataya hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang dahilan, hindi nila ginagawa yung dapat gawin ng isang totoong nananampalataya. Hindi makikita sa kanila na sila ay talagang nasa totoong pananampalataya. Sabi po dito, Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. At sa verse 6 po, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. So maliwanag po na sinasabi po dito kung ano po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pag-asa sa hindi mo nakikita pero inaasahan mo, pinaniniwalaan mong totoo. Pinananaligan mo at pinaninindigan mo na totoo kahit hindi mo nakikita. Ganun daw po ang pananampalataya. At sino mang tao ay hindi pwedeng maging katanggap-tanggap sa Diyos kung wala siya sa pananampalataya. Ayan. Verse 6, sino man ay hindi maging kalugod-lugod sa Diyos kung hindi siya nanampalataya. Ang ibig sabihin, ang isang tao ay kalulugdan lang ng Diyos kung maniniwala siya sa Diyos kahit hindi niya nakikita. Kahit di niya nakikita ang Diyos, pinananaligan niya, totoo ang Diyos at naninindigan siya sa panig ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. So, pag ang tao wala pa kay Kristo, hindi pa tinanggap ang Espiritu ni Kristo, wala pang tinatawag na karanasan sa pagiging born again o kapanganakang muli sa spiritual na aspeto ng buhay, naniniwala siya sa Diyos, kaya lang wala siyang paninindigan doon sa kanyang pinaniniwalaan. At hindi lang po yun. Hindi lang po yun. Naniniwala siya sa Diyos, pero hindi niya nagagawa ang mga bagay-bagay na nais ng Diyos. Kaya kung mayroon siyang pananampalataya, ang tawag doon ni Santiago, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Kaya patutunayan ko sa inyo yung pananampalataya na may gawa at pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ayan. So ito yung ating pinaka paksa ngayon na tayo ay magkaroon ng isang tunay na pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit po? Kung may bagong buhay ka kay Kristo, bago na ang espiritu mo, born again ka na, nagkaroon ka na ng kapanganakang muli, nagpapasimula sa iyo ngayon ang isang buhay na pananampalataya. Dati, nung wala pa tayo kay Kristo, hindi pa tayo born again, may pananampalataya tayo, pero patay. Pero na born again tayo, tinanggap natin si Kristo, nasa atin ang Espiritu ni Kristo, nagpasimula ngayon ang isang bagong pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya po, ay hindi po kaagad masasabi natin na sakdal na. Kasi madaling sabihin, na tayo'y mananampalataya pero mahirap maging sakdal sa larangan ng pananampalataya. Yung sakdal, yung ganap ka na ba? Yung ibig sabihin, perfect yung faith mo kay Lord. Lahat ng born again o mga nagpapasimula na maging born again ay nagpapasimula ito sa maliit na pananampalataya. Kaya nga inihambing
na kapag ang pananampalataya ay kasing katulad ng butil ng mustasa, ito po ay mayroon po itong kapangyarihan na sabi nga, kaya mong magpalipat ng bundok sa dagat. Ano pong ibig sabihin po noon? Pag sinabi pong katulad ng butil ng mustasa na maliit lang, iyan po ay itinatanim sa magandang lupa, inaalagaan, dinidiligan, hanggang sa iyan ay lumago at maging isang puno. Na ang ibig sabihin, ikaw yung mabuting lupa, nahasikan ng kasing liit ng butil ng mustasa na pananampalataya. Ngayon, lalago yan, lalaki yan, magiging sakdal yung pananampalataya na yan kapag iyan ay inalagaan. Bakit? Bakit kailangan alagaan? Katulad nga po ng isang binhi yung binhi, pag basta mo tinanim yan dyan, di mo inalagaan, pwedeng kainin ng insekto. O pag tumubo, pwedeng mapinsala. Kaya sa mga nagtatanim, yung iba binabakuran para hindi mapinsala yung nakatanim. Hanggang sa ito'y tumubo, lumago, mamunga at maging kapakipakinabang. Ganon din po ang ating pananampalataya. Ngayon, paano natin palalaguin, paano natin palalakihin, paano natin papaunlarin ang isang nagpapasimulang pananampalataya sa isang tao na nagkaroon ng tinatawag na kapanganakang muli sa espiritual. So, pinalalago pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Roma 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pag ang tao hindi nakikinig, hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon, paano uunlad ang iyong pananampalataya? Kaya nga, sa pamamagitan ng live streaming na ito, sabi nga nung isang tagapakinig ko ginawa niyang parang radyo itong ating programa. Habang nagtatrabaho siya, isa siyang OFW, yung kanyang headset, inilagay niya dito sa tainga niya, tapos pinlay niya yung ating live. Kahit tapos na tayong mag-live, nakikinig siya sa ganon. Ang sabi niya, grabe, nabibless ako, talagang napapalakas ako. Dahil nakikinig siya Kaya ito pong ating programa na Bread of Life ay kasangkapan ng Diyos para po palakasin, paunlarin, palaguin ang ating pananampalataya. Amen. Kaya kung araw-araw kang nakatutok, araw-araw kang nakikinig sa programang ito, ako'y naniniwala ang pananampalataya mo ay lumalakas. At para kang isang cellphone na kung 1 bar na lang, pag ikaw ay i-charge mo yung cellphone na 1 bar, habang tumatagal na nakacharge yan, nagiging 2 bar, 3 bar, 4 bar, hanggang maging full bar. Maging full charge. Ito yung ating ginagawa ngayon. Nagcha-charge tayo sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya natin napapatatag at napapaunlad. Ayan, napapalago yan. Kaya ang sabi din ni Apostol Pedro sa sulat naman niya sa 1 Peter chapter 2 verse 2, kaya nasain ninyo, naisin ninyo ang gatas na walang daya para umunlad kayo sa inyong pananampalataya. Ayan. Ang tinutukoy po doon na purong gatas, walang daya, walang lahok, salita po yun ng Diyos na siyang nagpapaunlad sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, yung binanggit ko po sa inyo na Roma 10:17 at 1 Peter chapter 2 verse 2 ay matibay na patunay na ang pananampalataya ay nagbumula sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng salita ng Diyos napapaunlad ang ating buhay pananampalataya. Amen. Kasi ganito po ang katulad niyan Pag ikaw ay na-born again, ang tawag po dyan, yung bago na yung espiritu mo.
nagkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo, nagkaroon ka ng kapanganakang muli, ang tawag sa iyo bagong tao na nagkaroon ng kapanganakang espiritual. So para kang baby. So pag may bagong tao sa mundo, ay may bago na namang isinilang sa mundo, ang ibig sabihin may bagong tao na naman. Oh, baby ka. So pag baby, para lumaki, ginagatas, di ba? Inaalagaan yan ng magulang. So ang gatas natin, salita ng Diyos sa espiritual na kalagayan. So kailangan tuloy-tuloy tayong tumanggap nito, kasi yung sanggol, pag walang gatas, abay mahirap yang mabuhay. Mahirap yang maging malusog. At karamihan ng mga sanggol na hindi talaga na ginatas, abay mabuhay man siguro po pero wala po akong nalaman na sanggol na hindi ginatas talagang nagsimula sa gatas. Di ba? So, ibig pong sabihin mga kapatid kong minamahal, para tayong katulad ng sanggol. Para tayo lumaki, lumago, lumusog at hindi maging malnourished, kailangan tuloy-tuloy tayo na tumatanggap at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yung bata, pag hindi po yung ginatas, hindi inalagaan, hindi tuloy-tuloy na pinainom ng gatas, hindi po yan mabubuhay, mamamatay po yan. O kaya, magigi po siyang malnourished. Kaya nga, ang payo po ng mga doktor, para daw po yung baby ay healthy, gatas ng ina daw po ang the best na ipasuso sa kanya. Bakit po? Yun po ang talagang purong gatas. At alam mo ba ninyo, may mga tao po na minsan po umaasa po sa binibiling gatas. Hindi ko naman sinasabing masama yun. Pero po ang payo po talaga sa Department of Health ng mga doktor, para po malusog na malusog ang baby, iba na po yung purong gatas ng ina ang ipasuso sa kanya. Ganyan din po tayo. Pag hindi purong salita ng Diyos ang ating pinag-aralan, ang ating naririnig at natatanggap, magiging malnourished po tayo. Hindi lulusog ang ating buhay pananampalataya. At minsan po mayroon pong isang istorya. Ang istorya pong ito ay tungkol po doon sa nagtitinda po ng gatas ng kalabaw. Nadaan po siya sa umpukan ng mga tao. Pagdaan niya po doon sa umpukan ng mga tao, sumisigaw po siya, "Oy, gatas ng kalabaw, sariwang-sariwang gatas, bagong-bagong gatas, purong gatas." Ay sabi nung ilang nandoon sa umpukan paano mo ikapatutunayan sa amin na talagang purong gatas yung tinitinda mo? Baka pagkuha mo niyan doon, yung ginamit mo ikang lalagyan, mayroong tubig yun. Tapos kumuha ka ng gatas, hindi na puro yan, may halo ng tubig. Sabi nung isa, hindi lang yun. Malay mo kung pagkuha niya ng gatas doon sa kalabaw, marumi yung didi ng kalabaw. Pagkatapos ginatas niya, di may lumalaglag doon na pwedeng alikabok o balahibo. Kaya hindi na puro yan. Maaring may halo na ding dumi yan. Sabi naman nung isa gusto ko pag bibili ako talagang purong-puro. Sabi naman nung nagtitinda, kung ganyan kayo na duda kayo sa tinitinda ko at kung ano-ano mga sinasabi ninyo na may dumi ito, may halong tubig ito, gusto nyo ba talaga ng purong gatas? Sigurado kayo walang halo? Sabi ng iba, oo, syempre, gusto namin puro. Ganito sumama kayo sa akin doon sa kalabaw na pinagkunan ko ng gatas. Anong gagawin namin? Basta sumama kayo sa akin para talagang makasiguro kayong puro. Di ang ginawa naman po nung ilang mga argabyado ay mga diskumpyado, mga nagdududa. Dahil malapit lang naman yung pinagkunan ng kalabaw, lapit lang naman, dyan lang, di sumama nga. Tiningnan po, nandun nga po yung kalabaw na kinuna ng gatas. Paano namin masisiguro na talagang kami makakakuha ng purong gatas? Ganito po yan. Huhugasan natin yung didi ng kalabaw at pagkatapos po, para siguradong walang halo at puro talaga yung gatas na matatanggap nyo, kayo mismo ang dumidi doon sa didi ng kalabaw. Sumipsip kayo doon mismo sa didi ng kalabaw. Sigurado yon.
Wala nang halo yun, walang alikabok, walang tubig yun. Puro talaga. Nakakatawa po ano. Pero po, maganda po yung mensahe dyan. Marami pong mga tao, minsan po, nakadepende sa mga sabi-sabi. Ano po yung nakadepende sa sabi-sabi? Sabi ika nung preacher, si Eli Soriano, ganito. Sabi ika nung ministro ng Iglesia ni Cristo, ganito. Sila po kasi yung tagapag-serve, tagapangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tinulad sa isang gatas. Sabi ika nung ganitong pare, sabi ika nung ganitong obispo. So, minsan nakadepende sa mga sinasabi ng mga tagapangaral at mga religious leader. Ang problema po sa mga taong ganito, hindi mo masabi na eksakto at puro talaga yung kanilang narinig at natanggap. Ay anong kailangan? Lalo na nung panahon ng ating Panginoong Hesus, siya mismo nagbigay ng babala. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng Pariseyo. Ano ibig pong sabihin ng libadura ng Pariseyo? Libadura po, yung baking powder, pampalsa ng tinapay. Pag sinabi pong may libadura, ang aral ay may halong libadura. Aba, yung salita ng Diyos, dinagdagan na wala ng kaugnayan doon sa salita ng Diyos. Naging aral na ng tao. Yun, libadura yun. Lahat ng mga itinuturo na hindi na nakabase sa Biblia, na gustong ipatupad sa tao, gustong ipagawa sa tao, libadura po ang tawag doon. Ang dami pong halimbawa Gamitin po natin sa Biblia. Yung ating sa kinamulatan natin, sa Katoliko, di ba? Nagtuturo tungkol sa purgatorio. Pag-aralan mo nga yung Biblia, mayroon bang itinuro si Kristo tungkol sa purgatorio? Mayroon bang itinuro ang mga apostoles tungkol sa purgatorio? Mayroon bang itinuro ang mga propeta, ang mga patriarka, ang mga dakilang tao nung unang kapanahunan tungkol sa purgatorio? Di ba wala? Dahil tayo naniniwala na ang mga pari ay tagapagdala ng mensahe mula sa Diyos at nangangaral na gumagamit ng Biblia, ay naniniwala tayo ngayon. Kaya yung aral, hindi puro. Yun yung tinatawag na may halong libadura, pampaalsa. So dinagdagan ng mga aral na wala namang saligan, hindi nakasalig sa katotohanan. Isa pa, yung aral na si Maria ay reyna ng langit. Mayroon bang nakasulat sa Biblia na si Maria ay ginawang reyna ng langit? Wala. Dinagdagan lang. Ayan. Kaya nga po, ang dami pong mga aral na hindi tama. Sasabihin nila, ang lilitaw ikang anghel na gagawing sugo sa huling panahon ay si Felix Manalo, sapagkat natupad sa kanya ang Revelation chapter 2 na may anghel na lumitaw na nagpigil ng hangin, na ang hangin daw po ay yung digmaan, na nung panahon daw po na nabuhay si Felix Manalo at nangaral ay naitatag ang Iglesia ni Cristo, kaya sila daw yung anghel. Wala naman saligan sa Biblia na si Felix Manalo yon. Hindi nakabase sa Biblia, pero ipinangangaral ng mga ministro, nagdadala ng aral ng Biblia, pero ang aral may libadura. Ngayon, kung gusto mo na puro yung salita ng Diyos na pinakikinggan mo, pinag-aaralan mo, maganda po, habang nakikinig ka, hawak mo yung Biblia, tinitingnan mo kung yung sinasabi ng tao nasa kasulatan at nababatay sa salita ng Diyos. Ayan. Kaya, hindi ka pwedeng umasa sa sabi-sabi. Hindi ka pwedeng umasa sa ibang mga tagapangaral na hindi talaga nakasalig sa Biblia. Kaya ikaw mismo dapat bumabasa at nag-aaral ng Biblia. Amen. So ngayon, ako bilang tagapangaral, kung yung sinasabi ko wala na sa salita ng Diyos, hindi na aral ni Kristo, hindi na aral ng mga apostoles, ay huwag kayong maniwala sa akin. Kaya nga, pag tayo nangangaral,
hawak natin ang Biblia, binabasa natin ang talata, pinapaliwanag natin. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, Galatia 1:8, kahimat kami o isang anghel ang magturo at mangaral sa inyo na hindi naaayon sa ebanghelyo o aral na ipinangaral namin, huwag ninyong tanggapin. Pero ganun pa man, yung mga tao na talagang yakap-yakap nila ang kanilang relihiyon, ang kanilang kinagisnan, mahal natin yan. Nirespeto natin yan. Kaya lang, ako bilang tagapangaral, hindi ko pwedeng palikuin sa kaliwa, palikuin sa kanan ang tamang aral na sinasabi sa Biblia para lamang huwag kayong masaktan. Ay wala ko tayong magagawa. Ang salita po ng Diyos kasi ay doble talim po yan. Kung mayroon pong mga mali sa atin, tatapyasin yan. Minsan masakit po. Ay kung doon po tayo, lahat naman po tayo may kanya-kanyang kinamulatang turo at aral. Kaya lang, nung mag-aral tayo ng Biblia, na-discover natin, aba, wala pala yung aking pinaniniwalaan na yun, wala pala yun sa Biblia. Yung aking mga kinagisnan na tinuro sa akin ng aking mga magulang, ng aking mga ninuno, wala pala yun sa Biblia. So kailan mo malalaman na wala sa Biblia? Pag nag-aral ka. Kaya kailangan ng tao na matuto sa tunay na aral ng ating Panginoon. Magbasa po kayo na magbasa ng Biblia. Kasi sa taong nag-aaral at nagbabasa po ng salita ng Diyos, magkakaroon po siya ng tamang pananampalataya, lalago po ang kanyang pananampalataya, at magiging po siyang ganap at sakdal na mananampalataya. Kasi madaling sabing tayo mananampalataya, pero mahirap po maging sakdal, maging ganap, maging malago, maging matatag, at maunlad sa pananampalataya. Mangyayari lamang yon pag ikaw ay lagi nakikinig, lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? So maliwanag po yan, mga iniibig kong mga kapatid, mga tagapakinig. Meron naman mga tao na kontento na po sila, sabi nila. Ay, ang importante, hindi ka nakakalimot sa Diyos. Ang importante, lagi mo siyang naalala. Alam po ninyo, mga ganitong klase ng mga katwiran, nagpapatunay na immature, hindi malago ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Bakit po? Gusto ko pong ipakita at ipaunawa sa inyo ito. May isang kwento, ang sabi po ng ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ikaasawa ko, ako ay luluwas muna sa Manila, kasi nasa probinsya sila. At doon ay maghanap buhay ako. Mahirap ang hanap buhay dito. Mayroon akong alam na mapasukan na trabaho doon. Sa madalit salita, nagkasundo yung mag-asawa. Lumuwas po ang asawang lalaki. Pero bago siya lumuwas, ang sabi niya, asawa ko, hindi kita kakalimutan, lagi kitang maaalala. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakalimutan, lagi kitang aalalahanin. Sa madalit salita po, ang lalaki po ay bumiyahe at nagtrabaho doon sa Manila. Sa kanyang pagtatrabaho, kumikita siya, sumusweldo siya. Ay di nagkakaroon ng katapusan ng buwan. Naghihintay yung kanyang asawa. Ay hindi siya naalalang padalahan. Lumipas na naman ang sunod na buwan. Wala na namang padala sa kanya, pero may nadating na sulat. Nakalagay po doon sa sulat, sabi doon, asawa ko, hindi kita nakakalimutan, lagi kitang naalala, namimiss kita. Ay kumo naman yung kasi yung ginagamit kong kwento ay hindi pa uso ang cellphone. Kasi ngayon high-tech na tayo, cellphone na. Noon kasi sulatan pa Pag emergency, telegrama pa di ba? So yun ang gusto kong gamiting halimbawa. So natatapos ang buwan, may nadating na sulat nagsasabing naaalala siya, hindi nakakalimutan. Lumipas pa ang marami pang buwan, puro sulat lang yung nadating. At yung mensahe na nakapaloob, hindi nakakalimot, laging naaalala. So, kung mo ang asawang babae ay no read no write, di marunong sumulat,
at yung sulat ay pinapabasa lang, aba lumipas ang 1 taon. At umuwi po ang asawang lalaki. So pag uwi po niya, nakita siya ngayon ng asawa niya, paparating na. Pagdating po ay katakot-takot po ang iyak at kita po ng asawang lalaki, ang kanyang asawa ay payat na payat, naghahagulgol ng iyak at sabi niya, walang kwenta kang asawa, irresponsable ka. Usapan natin, hindi mo ako kakalimutan. Pinabayaan mo kami. Sabi nung asawa, hindi, lagi ko naman kayong naalala, di ba lagi akong nasulat sa inyo? Lagi akong nasulat sa iyo? Hindi ko kailangan yung mga sulat mo. Ang kailangan ko yung suporta mo. Nakatunayan na ako ay may halaga sa iyo. Ano po ang gusto kong tukuyin dito? Marami pong tao ganyan ang katwiran. Ay di naman ako nakakalimot sa Diyos. Naalala ko naman lagi ang Diyos. Pero yung obligasyon niya sa Diyos, yung dapat niyang gawin para sa Diyos, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, mananampalataya ka ng Diyos, dapat gawin mo yon. Di ba mga ilang araw na po ang nakakalipas, ipinangaral ko po yung aklat ng mangangaral, chapter 12, verse 13, na ang sabi doon, ito ay ang aking masasabi, sabi ng sumulat na si King Solomon, mangangaral, chapter 12, verse 13. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So mayroong responsibilidad, may tungkulin ang tao sa Diyos. Ano yung tungkulin? Gawin ang kanyang mga ipinag-uutos. Sa asawang lalaki na ginamit ko sa mag-asawa, ano ang katungkulan ng asawang lalaki? Gampanan ang kanyang responsibilidad, suportahan, pakainin, arugain ang kanyang asawang babae. Ano ang kanyang ginawa? Nung nasa malayong lugar na siya, nagpasarap na siya, ang kanyang sweldo, ginamit na niya sa iba-iba niyang bisyo, siguro nag-EBS na siya, alak, sugal, babae, lahat ng pagpapasarap ay ginawa niya sa kanyang sarili. Ngayon, para hindi naman siya lumabas na sinungaling, sasabi niyang hindi nakakalimot, nasulat, tanda ng naalala niya ang kanyang asawa. Sapat ba yun? Yung kanyang responsibilidad bilang asawa, hindi niya nagampanan hanggang lang sa pagsasabing hindi siya nakakalimot sa kanyang asawa, hanggang lang sa sulat na nagsasabing hindi siya nakakalimot. Ganyan na ganyan ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Sinasabi nila, basta hindi ko nalilimutan ang Diyos, hindi naman ako nakakalimot, naalala ko siya. Pero yung responsibilidad mo na gawin ang aral at tuntunin ng ating Panginoon, hindi mo ginagawa. Kaya kung mayroon kang paniniwala sa Diyos, patay ang iyong pananampalataya. Naniniwala ka, hindi ka nakakalimot, pero wala kang ginagawa para sa Diyos. Nakuha po ninyo yung puntos ko? Sabi ng Panginoon, kung ako'y mahal nyo, tutuparin nyo ang aking mga utos. O diba, nasa John 15 yan. Kung mahal natin ang Panginoon, gagawin natin ang kanya mga utos. Magiging responsable tayo. Dalawang klase lang ang mananampalataya. Isang irresponsable at isang responsable. Kaya yung mga taong naniwala sa Diyos pero hindi nagsiserve kay Lord, hindi ginagawa ang utos ng Diyos. O halimbawa, anong utos? Josue 1:8. Inyong saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon, pagnilay-nilayan nyo araw at gabi para matupad nyo ang nasusulat dito. Ano yung sabi? Sa gayon, giginhawa ka at magiging matagumpay. Utos mismo. Saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon, itong Biblia. Kumusta? Ikaw ba'y nagbabasa? Kung hindi ka nagbabasa, hindi mo nasusunod ang utos ng Diyos. Tapos sasabihin mo, mananampalataya ka? Nananampalataya ka sa Diyos? Yung sinasabi mo na ikaw naniwala sa Diyos hanggang lang sa salita. Pero yung gawin ang utos
Yung responsibilidad mo sa Diyos na gawin ang kanyang utos, hindi mo ginagawa. At hindi mo magagawa ang maraming mga panuntunan at aral ng Diyos kasi hindi mo naman inaalam kung ano ang sinasabi ng kanyang salita sa banal na aklat na ito. Amen? Sa Biblia. Kaya nga, mag-isip-isip po tayo, mga iniibig kong mga tagapakinig. Hindi magiging totoo, hindi magiging buhay ang iyong pananampalataya kung hanggang ka lang sa alaala, kung hanggang lang sa pagsasabing, naniniwala naman ako sa Diyos. Demonyo nga naniniwala eh. Yung paniniwala mo, katulad lang, kalebe lang ng paniniwala ng mga demonyo. Diba? Yan ang sabi doon sa Santiago 2:17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hanggang sa following verse, ano yung sabi? Mga demonyo nga, naniniwala, nangangatog din eh. Oo. Ganyan ang maraming tao ngayon. May pananampalataya, pero patay. So itong ating pinag-uusapan, ay napakahalaga para po umunlad tayo sa pananampalataya, maging sakdal sa pananampalataya, mag-mature tayo sa ating pananampalataya, kasi madaling sabihin tayo nananampalataya pero hindi sakdal sa pananampalataya. Medyo mahaba-haba po ito kasing pagtatalakay natin tungkol sa pananampalataya. So siguro po sa araw ng bukas itutuloy po natin yan. Ang bagong buhay kay Kristo, yung tinatawag na may bagong espiritu, may bagong pananampalataya, dito po tayo nakatuon ngayon. So dahil bago ang ating pananampalataya, pag-aaralan natin yan. Paano natin pauunlarin, paano natin palalaguin, paano natin pasasakdalin. Kung ikaw ay isang mananampalataya, pag-uusapan natin yung pagiging matured sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, mga iniibig ko mga kapatid, kulang lagi ang oras natin. Pero, alam mo kasi itong ginagawa natin, dahil ito ay bread from heaven, pagkain mula sa langit, tinapay ng buhay, bread of life. Alam po naman ninyo sa pagkain po, hindi naman pwedeng gawin natin. Halimbawa, yung kakainin mo ng 3 araw, kakainin mo ng isang isang bisis mo lang gagawin. O halimbawa, pang 1 linggo. Ngayong umaga, ngayong araw, ihanda ko na lahat ng pagkain. At kakain ako ng kakain. Magpapakabusog na ako ng magpapakabusog kasi 1 linggo akong hindi kakain o ilang araw akong hindi kakain. Hindi po pwedeng ganon. Sapagkat ang pagkain po, may tamang sukat lang. Ganyan din po ang salita ng Diyos. Maximize ko po 1 hour ng pangangaral. So, sa susunod po uli, tulad ng pagkain, nakain sa umaga, nakain sa tanghali, nakain sa hapon. Ito po ay daily bread, araw-araw na pagkain. Pero yung pagkain, sinishare ko sa inyo, pinangangaral ko sa inyo, ang pagkain ng ating buhay espiritual, yung 1 oras po, ina po yan hanggang sa sunod na araw. Kaya nga, ang tawag natin sa programang ito, daily bread. Kaya pansamantala po tayo magtatapos ngayon at sa araw po uli ng bukas magpapatuloy ang ating programa. Gusto po ninyong makiisa at makisalo sa ating pagsiserve ng pagkain ito, kumain ang salita ng Diyos. Bukas po uli ng umaga, magsasama-sama tayo. Pansamantala po tayong magtatapos sa umaga pong ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa programang ito at salamat din po sa mga taong hinihipo ng Diyos na sumusuporta po sa pangangailangan ng inyong lingkod, lalo na po sa pangangailangan ng aking asawa na ngayon po ay nakalabas na po siya sa ospital pero matinding gamutan pa po ang dapat gawin, sariwang-sariwa pa po ang sugat. Kasi po 3 araw, pinalabas agad po ng hospital ang asawa ko pagkatapos na operahan. Tinanggal na po yung tumor sa kanya at sa biyaya po ng Diyos yung mga sugat sa loob ng bituka niya po ay magaling naman na. Ang problema na lang ngayon yung mga bagong sugat na likha ng pagkakaopera at yung gagawin pong gamutan para masiguro na wala na po talagang
virus ng anumang cancer cell sa kanyang katawan. So continuous po yun, may kamahalan po ang medication, marami pa pong pangangailangan, at salamat sa tao at bukas palad na nagkakaloob sa pagtulong sa amin, sa aming mga pangailangan. Purihin po ang Panginoon, gantihin kayo ng Diyos higit pa sa inyong inaasahan. Salamat po sa mga taong tumutugon sa aming mga panawagan. Salamat po sa mga tao na ginagamit ng Diyos para po kami po ay patuloy na makaraos, hindi lang makaraos, talagang kami po ay higit pa sa survivor po. Nakabalik po kami dito sa probinsya at nakapagpasimula po kami ng buhay dito sa probinsya. Sa ngayon po ay isa po sa aking panalangin na may mga taong hipuin ng Diyos para po makapagbukas na po ako ng live streaming po doon sa resort ko sa Calaguas Island, kasi po gusto ko pong magpalagay doon ng cell site at nanalangin po tayo na ang Diyos ay magbigay sa atin ng sapat na budget. So medyo mahal po at malaki po ang magagastos at ito po ay aming pinapanalangin na i-provide ng Panginoon. Kaya po ngayon wala po ako doon dahil gusto ko po tuloy-tuloy na makapag-live at para din po akong nakakaramdam ng pagkagutom pagka hindi po ako nakakapangaral, kasi ito po yung kalakasan ko, yung patuloy na gawin yung gawain na iniatang sa akin ng Panginoon. Mula nang buksan ko ang programa ng Bread of Life ay talaga pong hinahanap-hanap ko po na lagi po akong gamitin ng Panginoon para po i-share sa inyo yung gift niya sa akin na magbahagi ng kanyang salita. At ako po ay umalis muna po sa island. Nandito po ako ngayon sa bayan, sa ito pong bayan ng Labo ay kadikit po ito ng Daet, capital town po ng Camarines Norte dito po sa Bicol. At yung panalangin ko po na magkaroon po ako ng sariling cell site para komportable na po. At napakaganda po ng view doon. Napakaganda po doon magdaos ng ganitong gawain ng live streaming. So, isa po yan sa aking ipinapanalangin na makapag-raise din po tayo ng fund. Kaya po, kung kayo po ay hinihipo ng Diyos na makibalikat, sumuporta at tumulong sa gawain, bukas po ang inyong lingkod para po sa inyong mga tulong at suporta, magipong sa medication po ng aking asawa. Purihin po ang Panginoon sa mga tao na nagre-response, na ginagamit ng Diyos. Sabi sa aming mga Bicolano, Diyos mabalos sa inyong gabos, na ang ibig sabihin, Diyos na po ang gaganti sa inyong kagandahang loob. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, huwag tayong magsabing tayo nananampalataya, pero wala naman tayong gawa. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay sa harapan ng Diyos. So, bilang mananampalataya, gumawa tayo ayon sa panuntunan at aral ng Diyos na nagsasabi, mapalad ang nagbibigay sapagkat sila'y bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Ang sabi ng Panginoon, ang magdulot ng kahit na isang basong tubig dahil siya sa kanyang alagad, sila ay hindi pawawalan ng gantimpala. Kaya yung mga tumutulong, nagbibigay, nagpapadala ng suporta, higit pa sa isang basong tubig ang inyong ibinigay. Kaya po ang pagpapala, sure na sure, tiyak yun, dadaloy ng masagana sa inyo, siksik, liglig, at umaapaw. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So bukas po ulit, sa atin pong programang Bread of Life, makiisa po tayo. At ngayon ay darako po tayo sa pananalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga prayer request, sa mga may sakit at karamdaman. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at itaas po natin yan. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sabihin po ninyo ang inyong mga prayer request, mga sakit, karamdaman, pangailangan. Hayaan po natin na iunat ng Diyos ang kanyang mapagpalang kamay para kayo iabutin. Saan man kayong lugar naroon, nandyan man kayo sa Amerika, nandyan man kayo sa Australia, nandyan man kayo sa Saudi Arabia, nandyan man kayo sa Cyprus, sa iba't iba pang lugar ng mundong ito, ng 4 na sulok ng bansang Pilipinas. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi kanya abutin at katagpuin sa iyong pangangailangan. Sabihin mo ang iyong prayer request at ngayon darako tayo sa panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Narito, Panginoon, ang mga karaingat, pangangailangan ng aking mga tagapakinig at tagasubaybay sa programang ito. Idinudulog po nila sa iyo ang kanilang mga kahilingan. Lord, tunghayan po ninyo sila
ibaling po ninyo ang inyong pandinig sa mga panalangin at kahilingan ng aking mga taga-subaybay na ito. Sa pangalan nga ni Kristo Jesus, kami ay dumudulog sa iyong harapan. Nagsusumamo, Panginoon, na iyo pong tugunin at katagpuin ang buhay ng bawat isa at ipagkaloob kung ano ang nais ng bawat isa ayon sa kanilang pangailangan. Marami po sa kanila ay nangailangan ng kagalingan sa mga may sakit. Lord, maghimala po kayo. Patuloy namin itinataas sa iyo sa panalangin si Nelson doon sa Saudi, ang kamag-anak ni Sister Merlita Tolentino na nagkaroon ng virus. Sa pangalan ni Jesus, nagdideklara ko ng miracle healing upang mawala ang epekto at ang gawang ito ng dyablo sa kanyang buhay, na siya ay napasok ng virus na ito. Tinutunaw namin at pinapatay ang kapangyarihan nito sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, nagdideklara ko ng miracle healing sa buhay ni Nelson. At ganon din kay Ginesel, na kapatid ni Sister Love, nagdideklara rin ako ng miracle healing sa kapatid na ito na nasa Gumaca, Quezon, na mayroon ding virus na biktima ng COVID. Sa pangalan ni Jesus, matunaw ang COVID na ito sa kanyang buhay at tanggapin niya ang himala ng kagalingan. Gayon din po ang iba namin tagapakinig na mayroong mga ibang sakit. Ang iba ay sa ulo, sakit sa puso, may sakit sa baga, may sakit sa dugo, may rayuma, may arthritis, sakit sa balat, sakit sa mata, sakit sa tainga, at iba't iba pang uri ng sakit, maging cancer man ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nagdideklara ko ng miracle healing. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. At ganun din po, ako po'y nananalangin sa iba pa mga pangangailangan at prayer request na pinaabot ng aking mga tagapakinig na sinambitla ng kanilang mga labi. Lord, naniwala kami, hindi maikli ang iyong kamay upang hindi sila abutin at tugunin ang kanilang pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, dumaloy ang himala na masagot ang iyong kahilingan, ang iyong pangangailangan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At tunay nga, Panginoon, ikaw lang po ang maitaas, maparalangalan at maluwalhati. At tunay nga, na sa iyo lang po kami dapat umasa at manalig, sapagkat ikaw ang Diyos na laging tumutulong, na higit kaysa sapat, na hindi nagsasawa, hindi nanunumbat, nagbibigay ng sagana sa lahat ng mga nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Purihin ka po, Panginoon, luwalhatiin po ang iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat, Panginoon. At gayon din, O Diyos, patuloy ko pong idinadalangin ang aking mga taga-subaybay na patuloy mo silang bigyan ng gutom at uhaw sa iyong salita. At sa tuwing live streaming namin, sila po ay gigisingin nyo ng maaga o sila po ay uudyukan nyo na maglaan ng oras at panahon para po sila ay kumain ng iyong salita na inihahayin, isiniserve, ipinapangaral ng iyong lingkod. Patuloy mo silang palakasin ng iyong kalakasan. Patuloy mo silang patatagin, paunlarin sa kanilang pananampalataya. At nawa, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, matagpuan mo kami na kami po ay patuloy na nananampalataya sa iyo, patuloy na sumusunod sa iyo, patuloy na naglilingkod sa iyo. Ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang maparangalan at maluwalhati, ngayon at magpakailanman, sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen and amen. Salamat po, mahal na tagapakinig. Pagpalain kayo ng Diyos, sumaatin lagi ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, saan man tayo pumunta, anuman ang ating gagawin. Diyos ay patuloy na maging gabay at patnubay sa buhay ng bawat isa sa atin. To God be the glory. Magandang araw pong muli sa inyong lahat.